Bahagi ng isinasagawang monitoring ni Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa sa mahigit sa 200 Super Health Center na isinagawa ng ahensya. Bumisita ito sa ginawang SHC sa Antipolo City. Ito ay matapos na umano makarating sa tanggapan ng kalihim. Ang nasabing proyekto ay matagal nang tapos subalit hindi pa nag-ooperate. Nang dumating ang kalihim sa naturang health center, naabutan niya na mayroon na itong operasyon at may mga pasyente na rin na nagpapatingin. Sa pagtatanong ni Secretary Herbosa sa nangangasiwa ng SHC, hindi naman ito inamin na kahapon lamang sila nag-operate. Isang linggo na umano ang kanilang operasyon. Starting today lang nag-operate. Isa po is 2 weeks ago pa. 2 weeks ago. Ito, starting. Pinagsabay po. So ano ang difficulties mo sa pag-operate? Para nabigyan na pondohan na namin, bakit kayo nahihirapan mag-operate kaagad? Hindi naman po kami nahihirapan mag-operate agad. So, meron po kami mga considered po. Siyempre, sabi ko nga po, meron po kami... Ito madali kasi linipat mo lang yung personnel doon. Although yung mga gamit po ba, dinagdagan nyo. Dinagdagan po namin. So, may share din ng local government, tama? May share po. At siyempre po, di ba, kasama po namin yung program po. Opo, program. Correct. Opo. Sa report na isinumite ng DOH Region 4A sa tanggapan ng DOH Central, humingi umano ng pondo ang LGU sa Department of Health para sa pagtatayo ng Super Health Center sa Antipolo at napondohan noong 2022. Natapos naman ang konstruksyon ng proyekto noong July 2024. Umabot sa 11.4 milyon ang itinulong na pondo ng DOH para sa komplisyon ng facility. Nagpondo rin at nag-deliver ang DOH sa LGU ng mga equipment para sa Antipolo Super Health Center sa magkasunod na taon ng 2022 at 2023 na nagkakahalaga ng 7 milyon na hiningi rin ng LGU sa DOH. Dahil natapos na ng kontraktor ng LGU ang buong pasilidad noong July 2024, dapat sana ay mag-ooperate na ito anumang oras. Subalit, sa quarterly monitoring at investigasyon ng DOH, lumalabas na kahit kumpleto na ang proyekto noong 2024, pero hindi pa rin ito naging operational ngayong 2025. Kahit paano'y natuwa naman si Herbosa dahil nagagamit na rin sa wakas at napapakinabangan ng mga pasyente ang pasilidad na pinondohan ng nasyonal na pamahalaan. Idinagdag pa nito na bibisitahin pa nila ang ilan pang mga pasilidad kung ano na ang kasalukuyang status kasabay ng kanyang pasaring sa isang proyekto sa lungsod ng Marikina na umano ay natenga sa matagal na panahon. 2022, sabi nila sila ang bahala sa additional funding. Ni-request na nila kung pumayag sila sa original design, ito ang mangyayari. Ito ang matatapos with 21 million. Kasi ito natapos 19.5 lang to. So, nakita nyo na sino nagsasabi ng totoo o hindi. Meron kaming letter, pakita namin sa inyo. Ayan, nag-commit sila 2022. So, wag nilang sasabihin hindi kami nagbibigay ng pondo. Sapagkat sila nagsabi sila magtatapos. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.